Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang lakas senatorial aspirant, si General Romeo Maganto. Sir, ang partido niyo ho lakas, no? Lakas MD. Paano ho ba kayo na ipasok sa partidong yan? Well, nung actually before I file my CONA, no, nakita ko nung itong problema natin sa traffic. I offered myself to, ayan, bagay hindi naman ako personal na nagpupunta sa Malacanang para i-offer yung sarili ko sa trabaho. Una-una, hindi ko man kailangan trabaho. Retired na nga ako eh. No? I'm enjoying my life as a retiree. Ngayon, sabi ko, ako ang ilagay nyo dyan sa traffic as your traffic manager. And I will solve that problem within a month's time. Month's time, 1 buwan lang. Pag hindi ko ako nagawa, magre-resign ako the following day. At alam kong kakayanan ko eh. Kaya ko, nagawa ko noong 1996. I was able to do that. Using my innovative imagination at mga programa ko. Marami akong ginawa pa noon. Sa akin nag-start yung mga carpool na yan. Yung yellow lane, sa akin nag-start yan eh. Yung incentive nga sa ating mga traffic enforcers. Yung express lane, during the visit of Pope John Paul II, ako ang traffic tsar noon. So, nasiya naman si President Ramos sa ginawa ko naman. Ginawa ko talaga, magagawa ko talaga. At kaso, in-ignore lang naman nila. Hindi naman nila pinatulan yung ano ko. So, nung nag-file na nga ako ng nung candidacy ko, of course, hindi na ako pwedeng malagay pa sa ganyan. Pero, it depends always upon the leader. Ayun lagi yung sinasabi ko eh. But the leader must have this. Must have the 3 H's. Medyo sa akin lang galing din yun. Your head, your heart, and your hand. Use your head to distinguish the right from the wrong. Use your heart to be compassionate and fair. And use your hand, an iron hand, a strong hand, to put an end to this menace in our society. That's for me. Kung sa effective traffic management naman, I have my 3 E's. Dito naman sa, as a good leader, you must have these 3 E's. So, bilang senatorial aspirant ho, ano ho ba ang binabalak nyong gawing plataforma de gobyerno nyo as a senator kung sakaling kayo ho ay mahalal? Good. Good question, George. You know, meron did you watch that, yung General Luna movie? Of course. Just one Artikulo 1. Ulitin ko lang para Sige po. sa mga hindi mga sino mang hindi susunod sa utos sa pag-utos ko ay aking ipapapatay na walang kaukulang paglilitis sa military. Ayun ibig sabihin, kailangan sundin siya. Kasi siyang general, siyang nag-uutos eh. Ako naman, I have also 5 artikulo. Artikulo ko, it deal on peace and order. Okay. May slogan ako doon. Kayong mga kriminal, kayong mga darbong, kayong mga drug pusher, traffickers, kayong mga nagpapahirap sa ating overseas Filipino workers, may tamang paglalagyan kayo kay Maganto. Yan ang aking artikulo 1. At kasama ho ba dyan yung mga laglag bala? Kasama na dyan. Kasama dyan. Alam mo itong laglag bala na ito, George, na banggit mo. Alam mo, that is a very simple problem which needs only a very simple solution. I don't know bakit sumasakit ang ulo ng mga magagaling na abogado natin dyan. And some of our lawmakers, congressmen and senators. And even Malacanang. I imagine, napanood naman natin yung si Aling Glorian, di ba? Domestic helper pangungkong. Tama. Nahulihan nila isang live ammo, bala, sinarge nila ng illegal possession of ammunition, and then, ang problema, nagrereklamo yung matanda na siya hininga ng bribe money, ng so that's extortion. Ang simpleng problema lang, kumpiskay mo yung bala. Opo. At para katulad ng razor blade, katulad ng mga Swiss knife, yung lighter, bawal yung sa aeroplano eh. Alam naman, masakay naman tayo ng aeroplano eh. Ganun din yun. Yun lang i-consider natin. And let that old woman board her plane na walang ibang hassle.
Hinasil nila. Ngayon, natanggalan pa ng trabaho yung tao. Domestic helper lang naman yun. Akala nila kumikita siguro ng dollar doon, malaking ilalagay sa kanila. Well, solution, confiscation. Confiscate mo lang. Bakit mo masyado illegal? Tama. Under the Comprehensive Firearms Law, ay bawal yung posisyon ng isang bala. Pero use also your common sense. Common sense lang yun eh. Yun lang solusyon na. Mahigpit ka pala sa bala. Doon sa Mindanao, doon sa may Maguindanao, ang daming bala ron. Oo nga, bakit hindi At nalang armas hulihin? pa. Actually ho, kung iisipin nyo, na karamihan sa ating batas ay napakahigpit at lalo na yung implementing rules and regulations para ho magatasan kung sino man ang Yes. mahuhuli nila. Masyadong So, dapat ho, literal. hindi ho talagang ganyan ang ginagawa eh. Ang legitimate citizens ho ang naaargabyado masyado. Yes. Even you're a graduate of Oxford, Stanford, Wharton. Ano po bang mga lintek na mga magagaling na may eskulahan dyan? Kung wala ka naman common sense, wala rin. Tama po kayo dyan. I'm a graduate of Philippine College of Criminology, but I'm using my common sense. So- I also may doctoral, may master's degree. Ipagpatuloy nyo ho yun. No? So, nabanggit na yung limang basihan nyo ng platforma nyo. Yun, sa peace and order ko. Pangalawa ho, ano? Ang artikulo 2 ko ay si Maganto'y pagtatanggol ang ating teritoryo. Sukdo lang ialay ko ang buhay ko rito. What's that? Yung West Philippine Sea, that's Tama ho ours. yan. Atin Oho. yan eh. Yung Samba, atin yan. Inaagaw ng mga... Paano nyo ipagtatanggol yan? Paano gagawin natin? ano lang to, nagtataka ako lang nagsasalita sa mga lawmakers natin. Maski presidente natin. Kailangan magsalita tayo dyan. Mayroon tayong United Nations, mayroon tayong international arbitration. Hindi ba ho ginawa na nila yan? Oo nga, pero kailangan maging malakas ang boses natin. Let the world know that that is ours. Not even an inch, square inch of this land will be occupied by these invaders na ito. Itong mga foreigners na ito. Atin yan eh. Paano natin Diyan nga ipagtatanggol? namatay mga ninuno natin. Sila Lapu-Lapu, sila Rizal, sila Bonifacio. Hindi ba kagagaya rin ho ng sinabi ni General Luna, anong gagamitin ko sa kalaban? Kakagating ko sila? Paano ho bang solusyon natin dyan? Kung nung araw, sila Lapu-Lapu, napatay niya si Magellan by means of his grace. Yung gulok lang yung kanya. Tayo, minomodernize naman natin yung armed forces natin ngayon. Hindi man tayo makapag-gira sa kanila ng harapan dahil ang dami nila eh. They have billions of people, lalo ng China. Pero marinig naman ng mundo ang ating boses. Palagay ko, alay naman tayo ng Amerika, ng mga British, ibang Asian nation. Ano lang naman natin yan? Kung kailangan ilaban natin ng patayan, ilaban natin. Sabi ko nga, excuse my word, kahit na ilaban natin ng pukpukan ng itlog, ilaban natin yan. Okay. Dahil atin yan. Namatay na mga ninuno natin, mga heroes natin, para ma-attain natin yung independence. Pagkatapos, independent na tayo ngayon, ipababayaan naman natin ito sa mga mukong nito yung pag-ari natin. Tama ho yan, napabayaan talaga. Napabayaan. Napabayaan, no? Kaya nga ako, medyo na ano pa ko dun sa administration of Marcos during his time. He attempted to, kunin yung Saba. Been using force kung kinakailangan. Atin yan. Kaya, there must be somebody from the Senate, from the Congress, magsalita. Artikulo 3 ho, ano ho? Artikulo 3 ko is deal with our economy. Ekonomiya natin. Alam mo, lalo na itong mga kooperatiba natin, ito kaya ako nailagay yan sa Artikulo 3. Tulungan natin ang ating mga kooperatiba, yung ating mga farmers, yung ating mga small-scale businessmen na ito na, pupunta lang sa kurakot yung mga bilyones yan. Bakit hindi natin mabigyan ng konting kapital itong mga negosyante Actually, ang may kasalanan rin ho dyan ang ating gobyerno. Sa rami-rami ng mga requirements nila, kukuha ka ng mayor's permit. Yes. Napakahirap po talaga eh. Alam mo ba, George, Ritza, mayroon akong Chinese na kaibigan. He is only 25 years old. But he is millionaire. Alam mo, tanong ko sa kanya, pare, paano ka naging millionaire? Ang batang-bata mo. Sabi niya, pinahiram ako ng government ko ng $1 million. So that's about 50 million
No? Sabi niya, kasi pala sa China, ayaw ko kung tama to, di, kumabalidate ito. Ano. Basta ikaw, gusto magnegosyo outside China, pahiramin ka ng gobyerno mo ng loan, in the form of loan, puhunan. Puhunan. Wala kang ibang collateral, not even a title, TCT sa atin. Ang collateral mo lang, magulang mo. Yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo. Alam mo, sabi niya, pare, pag hindi ko, bakit uwi ako, sabi niya, magbabayad ako ng utang ko sa China. Oh, ba't kailangan magbayad ka? Ano ka rito? Hostage yung mga magulang niya. Hostage yung mga magulang. Pag hindi ako binayaran yung utang ko, kukulong nila magulang ko. Mabuti binigyan pa sila ng puhunan. Dito ang binibigay sa ating mga entrepreneurs, sakit ng ulo. Yun, sakit ng ulo. Sige ho, Artikulo 4. Hindi ba natin magaya yun? Artikulo 4 ko naman. Artikulo 4. Modernize our transportation, communication. Yung mass transport natin. Transport. Opo. MRT, LRT. Tama po train yan. natin, Tama po Philippines, yan. Yan ang sakaya ng mga mahirap. From Bicol, from Ilocos, o dito sa northern part, at southern part. Yan, dapat i-ano natin yan ngayon, bibili ng train, naiwan pa ang makina. Bago lang dumating dito. At saka, wala pa hong nakapagpaliwanag kung saan napunta lahat yung road users tax na ginagamit natin ng ilang taon na. That's billions of pesos. Oo. At hindi nga mahanap yun. Nawala na, parang bula. And then, my last Artikulo 5. Artikulo 5 is the dignity of the Filipino people. Dignidad. One of my proposed bill, and I'll make it sure na this will become a law, that all Filipino citizens working in any parts of the world, either OFW, documented or undocumented, shall be protected by our government. Aba, kahit na ba walang papeles, undocumented nga Pero nagpapadala ng dollar dito. Kahit na sa Timbuktu yan. In a part of the Totoo po world. yun. Kahit saan man parte ng mundo, makakakita ka ng Pilipino. Remember this American, tiyan mo, if Pemberton, ikukulong na lang, namimili pa ng kulungan niya. We have to protect our citizens. Kung hindi ba ho nababalitaan natin, kuminsan yung iba pang foreign offices natin ang nagsasamantala sa kapwa nilang Pilipino. Ayan, I will try to reimpose the death penalty on certain heinous crimes. Para medyo matakot So, yung mga... babalik tayo sa Artikulo 1. Yun. Babalik tayo sa Artikulo 1. Parang kay Luna na. No? Dahil, it encompasses everything na So, yan. Protektahan natin ang ating mga overseas Filipino workers. Working abroad, we are calling them modern heroes. Pagkatapos, atrato naman natin, parang kriminal, busabos. Kunting isang maliit na bala, ikukulong mong tao. Dahil hindi nakapagbigay ng bribe money na lagay. So, yan. So, ibalik natin ang dignidad ng mga Pilipino. Ibalik natin yung sincerity at yung discipline. Kailangan that should be present in every government offices and departments. Okay. At this point, we'll have another station break. Please stay tuned sa Usapang Bayan sa ating pagbabalik.